Then makikita ninyo yan, check for updates. Click lang ninyo yan, then i-update nyo yan kung ano yung mga outdated software or mga drivers na kailangan ng laptop. So, ganyan lang mag-reformat or reprogram ng mga laptop, guys. So, ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. So, hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano ba mag-format ng mga HP na laptop. Ito, dinala sa akin ng may-ari kasi nag-corrupt yung program ng kanyang laptop. So, pinapa-format niya o pinapa-installan niya ng bagong operating system. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba mag-format or reprogram ng mga laptop. Ang kailangan lang natin dyan guys ay USB bootable drive. Ito. At kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng USB bootable drive, ilalagay ko na lang sa description ng video na ito yung link ng video para masundan ninyo step by step kung paano gumawa ng USB bootable drive. At may free na yun na operating system, Windows 10. So ngayon i-open natin yung laptop. Yan. Pag na-open natin yung laptop, kailangan iabang na natin to sa kanyang USB port. So, pwesto na natin habang hindi pa naka-open yung laptop. So, ayun na siya guys. Nailagay ko na. Pag i-press natin yung power button, habang hindi pa nagbo-boot yung mismong laptop, i-press na natin yung F10 kasi F10 yung pag-access ng BIOS niya, setup. Yung mga ASUS, mga Acer, F2 yun. Pero yung mga HP na laptop, F10. So, ipa-power on ko na. Ayan. So, na-power on F10. Pindutin na natin yung F10. Sunod-sunod. So, ayan siya, lumabas. Nasobrahan lang kaya lumabas yan siya yung exit 7 chances. Kasi F10 din yung pag-save and exit niya. So, ino-know lang natin yan gamit itong navigation key. Pindutin lang natin yan siya, malilipat yan siya. So, ayun, naka-no. Then, select natin yung enter pang-select yan. So, ito na siya yung tinatawag natin na setup utility or BIOS setup na tinatawag ng iba. May lilipat natin ito, mapupuntahan natin yung iba't ibang tab gamit itong navigation key. Yan. So, pupunta lang tayo dito sa configuration. So, pipindutin ko ang navigation key. Ito guys, pipindutin ko, lilipat yan siya. So, ayun. Punta tayo sa system configuration. Then, punta tayo dito sa boot options. Sa boot options, ito din yung navigation key. Yan. Pipindutin natin yan. Pipindutin ko Yan. Kung mapapansin niyo bumababa. Yan. Boot options. Pag nandyan na, i-hit lang natin yung enter. Yan. Enter. Then, punta tayo dito sa UEFI boot order. Kailangan yung USB natin, ayun siya, naka first priority na siya. So, ito na yung kagad yung i-read niya. May mga pagkakataon kasi USB disk kit na to, nakababa siya, F5. Yan, halimbawa na ganyan siya. Then, pag i-open itong laptop, ang papasukin niya kaagad yung program, yung corrupted program niya na naka-install o nakalagay doon sa kanyang hard drive dito sa OS Boot Manager. So, kapag OS Boot Manager yan, in-exit natin, hindi itong bootable drive yung i-read niya. Hindi natin siya ma-installan. Kasi nakalagay dito yung bagong operating system na ilalagay natin dito sa laptop natin. So, kailangan itong USB o kaya ito nasa first priority. So, iangat natin yan siya, pinakauna. Ang gagamitin lang natin dyan ay yung F6. Ito, pipindutin natin. So, ayan na siya, nasa una na siya. Ang gagawin na lang natin, sundan natin itong mga legend dyan sa baba. F10, save and exit. So, pipindutin natin yung F10. So, ayan siya, exit 7 changes. Siyempre, nag-change tayo sa BIOS setup niya. Kailangan mag-effect yung changes niya. So, yes lang natin siya. Hit natin yung enter. So, magre-restart yan siya. Pag restart niya, ang una niyang i-read o i-boot itong USB bootable drive natin. At magpo-proceed na or initial setup na sa pagpo-format ng laptop. Bali, hintayin lang natin yan siya guys. So, ito na siya. Yung bago nating operating system na ilalagay sa kanya. Dito, ini-next lang natin. Ito, next. So, click natin yan. Then, install. Yan.
So, ayan na siya. I-check lang natin itong I accept the license terms. Then, next. Then, dito tayo sa custom install Windows only. Click natin yan. Then, ito, makikita ninyo, kung gusto nyo baguhin yan or baguhin yung mga partition, kasi yung iba, i-click lang nila yan, tapos kiniklik na nila itong format. So, hindi mababago yung partition niya. Pero kung delete ang pipindutin natin, mabubura yung partition niya at magkikreate tayo ng bago. So, ako gagawin ko, lahat i-delete ko yan para 0-0 talaga siya, walang maiwan. So, bali dito sa part na to guys, bago tayo mag-format o kaya mag-delete, kailangan na backup na natin yung mga important files natin dyan kasi madidelete talaga yan. Pero kung halimbawa hindi kayo magpo-format or i-overlap lang ninyo yung operating system, i-click lang ninyo, pipiliin lang ninyo dito, halimbawa dito, then next lang ninyo. Ayun, mapapalitan yung operating system niya, yung default na operating system niya. Pero yung mga existing na files or program, andyan pa rin. Kumbaga, nag-occupy pa rin siya ng space. So, kapag nag-program kasi ako talagang 0-0 eh. Ito na backup ko na rin yung mga files nito. So, ipapakita ko sa inyo, pag halimbawa, ang clinic lang natin ay format. So, click lang natin yan, then format. Mapapansin niyo i-format niya lang yan eh. So, yan. Walang mangyayari dyan. Madidelete lang lahat ng files dyan na nasa loob niyan. Pero, hindi nawawala yung partition na yan. May partition 1 pa rin, 2, 3, 4. Pero pag i-click natin yan, then click natin itong delete, okay? Magkakaroon ng unallocated space dyan or partition. So, ayan siya. Ibig sabihin, hindi yan magagamit sa pagkakataon ito. Kailangan maging allocated pa siya. So, lahat yan, i-click natin, then delete natin. Yan. Dadagdag na yan, maiipon yan sa space dito. Yan. Kung mapapansin niyo nababawasan lahat, di ba? Click natin, then delete. Okay. Yan. Click natin to, delete, then okay. Click natin, delete, okay. So, ayan guys, lahat ng files dito, lahat ng program, lahat ng mga nakalagay sa hard disk niya, na-delete na yon. So, unallocated, hindi natin yan siya magagamit. Kailangan inyo muna natin yan siya. So, pag inyo natin, hihingian tayo kung anong size ba yung gusto natin. In MB ha, hindi siya gigabytes. So, kung gusto nating hatiin itong 465 gig, magiging dalawang partition yan, makikita natin sa computer natin. Pero kung ayaw na nating hatiin, satisfied na tayo dyan, or contento na tayo dyan, in-next na lang natin tong apply. Pero, ang makikita ninyo sa this PC or may computer ng laptop ninyo, isang piraso lang. Isang ganito lang, oh. Yan. Pula na yung storage ko. Isang ganyan lang. Pero kung hinatin nyo yun sa tatlo, magiging tatlo makikita ninyo doon. So, ganyan yun siya. Ito, siguro, hatiin natin siya. So, ang paghati nito, since naka-MB ito, kung halimbawa gusto natin 250 gig yung kalahati, type natin 250, then mag-add tayo ng tatlong 0. 1, 2, 3, then apply. So, okay natin. So, may lalabas yan dyan na partition. Kailangan walang maiwan na unallocated space yan ha. So, ayan siya. Kung mapapansin niyo dumami, huwag niyo isipin yan, puro MB lang yan yung mga kasama niya kasi mga recovery yan or mga system reserve. So, hanapin pa natin yung isang unallocated ito. Kailangan lahat allocated yan. Click lang natin yan ulit, tapos new. Tapos, hayaan na natin yan, apply. So, magiging dalawang partition siya. Kung mapapansin niyo dalawang partition dyan yung gigabyte yung size niya. So, ayan siya, oh, yan, at saka yan. Ayan yung makikita doon sa this PC natin. Pero pag i-click natin yan, in-next natin, hindi mag-next. Ayan siya, oh. Hindi daw ma-install dyan. Bakit? Kasi MB lang siya, maliit lang siya. Hindi kasi yung operating system or yung program natin. Kailangan, dito tayo pipili sa malalaking storage. Ayan, oh. 243, pili tayo dyan. Dito na natin i-install sa pinakamalaki, sa 246, sa 243.6 gig. So, mapapansin niyo walang warning. Ibig sabihin, okay yan. Na dyan natin i-install yung operating system. Then, next lang natin. So, hintayin lang natin yan siya, magpuproseso yan siya, lahat tatapusin yan, magpuprogress. Pag natapos lahat yan, automatic na magre-restart itong laptop. Pag mag-restart siya, kailangan bunutin na natin to para hindi niya balikan yung proseso na ginawa natin kanina. Kasi pag hindi natin to tinanggal yung USB drive na to, hindi pa natin nabago yung BIOS setup niya doon, ituloy yan. I-read niya. So, tanggalin na natin para yung pinaka-hard disk niya na yung i-read niya kung anong program na nakalagay na doon.
So, hintay lang natin yan siya. Bali, i-fast forward ko na lang ito guys. So, ayun na siya guys, mag-restart na siya. Pag nag-restart, tanggalin na natin itong bootable drive natin. So, ayan, namatay na siya, tanggalin na natin ito. So, hintayin na lang natin yan siya na mag-boot tapos i-set up niya or getting started yan siya. Para i-install niya yung o i-finalize niya yung mga bagong program na in-install natin sa kanya. So, kung titignan natin yung alam niya, So, ito na siya guys. I-click lang natin itong skip this step kasi hindi mo na natin siya i-connect sa internet. Kasi gusto ko ipakita ko muna sa inyo yung pinaka-proseso. So, mamaya i-Windows update lang natin yan. Madali lang yan. So, skip this step. Then, use Express Settings. So, yan. Hintayin lang natin. So, bali ito yung susunod na step guys. Ito type lang natin dyan yung pangalan ng account ng laptop na to. Kung gusto ba ninyo, pangalan ninyo o kung ano o nag-ghost type siya. May problema sa keyboard. So, type lang natin yan ay ipapangalan ko na lang dito ay may PC. Nag-ghost type siya. Yan. Then, next lang natin. Huwag na natin lagyan ng password kasi hindi naman sa atin. Next. So, ayan, hihintay lang uli natin siya. So, matapos tong proseso na to guys, tapos na yung pagre-reformat natin. Ang gagawin na lang natin ay i-Windows update natin. At i-install na natin ng mga basic applications. So, ayun na siya guys, di ba? Tapos na natin siya i-install yung operating system at na-reformat na natin o na-reprogram na natin. Ang next step na gagawin natin dito ay i-install na lang natin siya ng mga basic applications like Microsoft Office, Word, Publisher, PowerPoint at spreadsheet. So, ang next na gagawin natin dito para mag-update yung mga software niya ay i-Windows update na lang natin siya. So, i-connect natin siya sa internet muna. Bali, type lang yan natin dito guys. Yan, click natin yan. Then, type natin dyan ay Windows Update. So, yan, Windows Update. Click natin Windows Update Settings. Then, makikita ninyo yan, check for updates. Click lang ninyo yan, then i-update nyo yan kung ano yung mga outdated software or mga drivers na kailangan ng laptop. So, ganyan lang mag-reformat or reprogram ng mga laptop, guys.